Kabanata 711. Ang West Praise Group ay kumokontrol lamang sa 20% ng mga daanan ng pagbebenta, kaya hindi ito maihahambing sa Wick Group. Kung nagiging hindi makatwiran ang West Praise Group, bakit hindi nyo subukang makipagtulungan na lamang sa Wick Group? Tanong ni Leon. Hindi ko po talaga alam, umiling si Janice. Ang lupo ng kumpanya ang nagpapasya kung kaninong namamahagi makikipagtulungan, at bilang tagapamahala ng kagawaran ay hindi masyadong alam ni Janice ang mga panloob na gawain. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Ang mga produktong moda na ginagawa namin ay maituturing na panggit ng antas ng karangyaan, habang ang Wick Group naman ay nakatuon sa mga mamahaling tatak at produkto. Kinatawan ko na ang aming kumpanya noon para makipag-usap sa isang kinatawan ng Wick Group, ngunit hindi nila nakitang may pakinabang ang pakikipagtulungan sa amin, kaya agad nila akong tinanggihan. Buntong hininga ni Eva. Tinapik ni Leon ang kanyang noo at bamulong. Naiintindihan ko na halos makalimutan ko na iyon. Napilitan din ang Elegante Group na makipagtulungan sa West Praise Group dahil hindi pasok ang kanilang tatak sa pamantayan ng Wick Group. Naging mapalad si Leon nang makuha niya ang pagkakataong iligtas ang pinuno ng Wick Group na si Bernard na kalaunan ay pumayag na makipagtulungan sa Elegante Group bilang ganti sa tulong ni Leon. Pagkatapos noon ay tumulong pa si Leon na lumikha ng linya ng mga mamahaling pampaganda na kinilala agad bilang isang marangyang tatak, na higit pa sa napakaraming kilalang internasyonal na tatak. Sobrang mapang-api ng West Praise Group. Kung may pagpipilian lang sana ay hindi ko sila kakausapin. Naiinis na sabi ni Eva. Bukod sa Wick Group at West Praise Group ay mayroon ding Onyx Peace Enterprises na isa pang namamahagi sa Springfield City. Ngunit ang Onyx Peace Enterprises ay may hawak lamang na 10% ng mga daanan ng pagbebenta at hindi ito sapat para sa pangangailangan ng Acme Corporation, kaya wala na silang ibang pagpipilian kundi ang West Praise Group. Labis na nababahala si Eva at dahan-daang nagsalita si Leon. Baka may paraan ako para malutas ito. Hindi siya empleyado ng Acme Corporation kaya hindi dapat siyang nakikialam. Ngunit naging maganda ang impresyon niya kay Eva at dahil kasama rin si Janice ay nais niyang magpaabot ng tulong. Ano, sabay na lumingon at tumingin sina Eva at Janice kay Leon. Sa totoo lang kakilala ko ang tagapamahala ng rehiyon ng Wick Group na si Jensen. Kaya kung gusto niyo ay maaari kitang tulungan na makipagkita sa kanila. Kahit na matalik na kaibigan siya ng mga Wick ay kailangan pa rin niya ng pahintulot nina Jensen at Bernard pagdating sa mga ganitong desisyon. Kakilala mo ang tagapamahala ng Wick Group? Pinagbibiro mo ba kami? Mariing tanong ni Eva. Nakita lang niya si Leon na dumating gamit ang motorsiklo kaya akala niya ay hindi kayang bumili ni Leon kahit simpleng sasakyan. Ang pamilya Wick ay isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa buong Springfield City na may kabuuang yaman na higit sa $1 bilyong. Si Jensen bilang magiging pinuno ng kanyang pamilya ay tila Diyos na kung ituring ng mga tao sa Springfield City at hindi maaaring magkakilala ang ganitong makapangyarihang tao at isang karaniwang lalaki tulad ni Leon sa pananaw ni Eva, kaya hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Hindi ako nagbibiro, seryoso ako. Pagtatangka ni Leon na magpaliwanag ngunit agad siyang pinutol ni Eva. Tama na, ayaw ko nang makinig pa sa mga kasinungalingan mo. Maniwala man ako sa sinabi mo o hindi ay nakatuon ang Wick Group sa pakikipagtulungan sa mga mamahaling tatak at hindi pasok ang aming tatak sa kategoryang iyon, kaya hindi sila makikipagtulungan sa amin, tanggi ni Eva. Noong una ay maganda ang naging impresyon niya kay Leon dahil inakala niyang ang lalaking nakapagpanalo ng puso ni Janice ay mapagkakatiwalaan. Ngunit ngayong nagmamalaki itong kaibigan niya ang mga makapangyarihang tao sa lungsod ay labis na siyang nadismaya at nandidiri na lamang. Kung ayaw niyong maniwala ay ayos lang naman, napasimangot si Leon sa inis. Nais lang sana niyang tumulong kay Janice ngunit hayagan siyang tinanggihan ni Eva. Dahil hindi naman niya lubos na kilala si Eva at wala siyang kinalaman sa kumpanyang pinagtatrabahuhan nila ay wala na siyang dahilan na ipilit pa ang tulong kahit hindi ito pinaniniwalaan. Mabuti pa iyon. Payuhan na lang kita na huwag mangako nang hindi naman kayang tuparin. Nakakadiri tingnan ni Eva si Leon nang may paghamak habang napagpasyahan niyang hindi ito mapagkakatiwalaan. Bakit ka ba ganyan? Napabuntong hininga si Leon sa sarili dahil pinagsisisihan na niyang tumulong pa siya. Miss Ad-Ice, huwag niyo naman po siyang husgahan ng ganyan. Kaibigan ko po siya at kilala ko siya.
Sigurado po akong hindi siya nagbibiro at naniniwala po ako sa kanya, tapat na sabi ni Janice. Janice, nababaliw ka na ba? Isa ang mga Wick sa pinakamalalaking pamilya dito sa Springfield City at si Jensen Wick ang panganay sa kanilang kabataang henerasyon. Paano naman makikilala ng lalaking ito ang ganitong makapangyarihang tao? Tanong ni Ava habang inilalagay ang kamay sa noo ni Janice na parang sinusuri kung nilalagnat ba ito. Hindi niyo po iyan masasabi. Kilala rin po ni Leon sina Iris Young, Harvey Shearer at Cynthia Shearer. Nakita na niya kung paano pinarusahan ni Leon sina Brody at Xander noong iniligtas siya nito at nakita na rin niya itong kasama ng mga Shearer. Ano, hindi maaaring totoo yan, napasinghap si Ava. Akala niya ay karaniwang tao lamang si Leon. Hindi yun magiging makatotohanan. Nagsasabi po ako ng totoo na isa nang magpaliwanag si Janice ngunit pinutol siya ni Leon bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi. Janice, tama na iyon. Naghiwalay na kami ng mga Youngs, isang matinding kirot ang tumagos sa kanyang dibdib habang iniisip si Iris. Nainis na siya sa paghusga sa kanya ni Ava at ngayong nabanggit naman ni Janice si Iris ay lalo siyang nalungkot. Ang kanyang pangungulila kay Iris ay sumasakit sa kanya at napilitan siyang aminin kung gaano kahirap para sa kanya na muling kalimutan ito. Leon, may problema ba? Tanong ni Janice nang may pagkalito. Ayos lang, kailangan ko lang pumunta sa banyo. Pinigil ang hapdi na pumupuno sa kanyang dibdib, tumayo si Leon at lumabas ng silid. Naguluhan si Janice habang pinapanood itong umalis. Naramdaman niyang may mali kay Leon ngunit hindi niya alam kung ano iyon. Sa panig naman ni Ava ay inakala niyang umalis si Leon para hindi mahuli sa kanyang mga kasinungalingan. Janice, matagal na kitang itinuturing na matalik na kaibigan, at kailangan kong sabihin sa iyo na base sa aking karanasan sa trabaho ay hindi mapagkakatiwalaan ang lalaking iyan. Huwag kang magpapaloko sa kanya at kailangan mo siyang ilayo sa iyong sarili, seryosong sabi ni Ava. Inakala niyang nagbulaan lang na kilala ni Leon ang mga Shearer at Young sa harap ni Janice, na sadyang inosente naman kaya naniwala rito. Napagpasyahan ni Ava na nakuha ni Leon ang loob ni Janice gamit ang mga kasinungalingan dahil kulang pa ito sa karanasan, ngunit hindi siya magpapaloko. Miss Ad-Ice, nagkakamali po kayo. Hindi ganyan si Leon, sabi ni Janice nang may pagtanggap. Dahil may kinikilingan na si Ava laban kay Leon, alam niyang kahit ipagtanggol pa niya ito ay hindi naman ito maniniwala, kaya tumigil na rin siya sa pakikipagtalo. Samantala lumabas si Leon ng silid at naglakad sa pasilyo upang maibsan ang matinding sakit na nararamdaman niya. Huminto siya sa harap ng isang bukal at habang pinakikinggan ang agos ng tubig ay unti-unti siyang gumagaan ang pakiramdam. Lumipas ang halos kalahating oras at hindi alam ni Leon kung dumating na ba ang pangalawang pangulo ng West Praise Group o kung natapos na ang pagpupulong. Nagsimula na siyang mainip kaya bumalik na siya. Ang pagiging mapagmataas na ganoon ay hindi lamang nakapagpagalit kay Ava kundi pati na rin si Janice na may mabuting puso ay nainis na rin. Matagal na sanang umalis si Leon kung hindi lang siya nangakong maghihintay dito para kay Janice, sa halip na manatili at magpaapi pa. Lumipas pa ang 10 minuto at habang lalo silang naiinis ay sa wakas narinig nila ang mga yabag na papalapit mula sa labas ng pinto. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking nasa edad 40 na may malaking tiyan. Nandito na rin po kayo sa wakas, Mr. Lynch, pilit nang umiti si Ava at tumayo upang salubungin ito. Miss Ad-Ice, abala ako sa trabaho at sigurado akong pagbibigyan niyo na ang aking pagkahuli. Walang pag-aalalang sabi ni Mr. Lynch dahil alam niyang handang maghintay ang Acme Group dahil sila ang nangangailangan ng tulong niya. Kahit naiinis ay hindi yun maipakita ni Ava. Umupo po kayo, Mr. Lynch. Umupo silang lahat at tinawag ni Ava ang tagapagsilbi upang maghanda ng inumin at merienda. Miss Ad-Ice, sino naman ang magandang babae sa tabi mo? Ano ang kanyang pangalan? Lumiwanag ang mukha ni Mr. Lynch nang makita si Janice. Mr. Lynch, pahintulutan ninyo akong ipakilala siya. Ito po ang tagapamahala ng kagawaran ng sales na si Janice at ang kasama naman niya ay si Leon Wolf. Maikling pagpapakilala ni Ava. Ikinagagalak ko po kayong makilala, Miss Janice, at iniabot ni Mr. Lynch ang kanyang kamay para makipagkamay kay Janice habang hindi pinapansin si Leon dahil inakala niyang isa lamang itong empleyado. Magandang araw po, Mr. Lynch, nag-alinlangan si Janice bago inabot ang kamay nito.
Sinamantala ni Mr. Lynch ang pagkakataon na haplosan ang kamay ng dalaga at natuwa sa kinis nito. Swerte ko naman talaga ngayon, isip niya sa sarili. Sulit na ang pagpunta ko dahil may ganitong kagandang babae rito. Napasimangot si Janice sa ginawa nito at binawi ang kamay. Dahil hindi niya sigurado kung sinasadya iyon ay hindi niya ito mapagsabihan. Sa panig naman ni Leon ay agad niyang napansin ang ginawa ni Mr. Lynch dahil sanay siya sa ganitong mga bagay. Ngunit dahil hawak lamang nito ang kamay ni Janice at pagpupulong ito ng Acme Group at West Praise Group ay wala siyang karapatang makialam. Umaasa na lamang siyang hindi nalalala pa ang kilos ng lalaki. Mr. Lynch, matagal na kaming nakikipagtulungan sa West Praise Group at naging mabuti tayong partner, sinabi ni Eva at dumiretso na sa usapin. Humihingi po ang inyong kumpanya ng karagdagang 10% ng aming kita at sobrang laki po nito para sa amin. Nakausap na niya si Mr. Lynch noon at alam niyang ito ay isang malaswang matanda na mahilig manamantala. Miss Adais, pasensya na po, ngunit napagdesisyonan na ito ng lupon at wala na akong magagawa pa, sabi ni Mr. Lynch. Pinigil ni Eva ang kanyang pandidiri at pinuri pa ito. Napakababa niyo po ng tingin sa sarili niyo, Mr. Lynch. Kayo po ang pangalawang pangulo at may malaking papel sa kumpanya. Sigurado po akong malaki ang halaga ng inyong opinyon. Natuwa si Mr. Lynch at ngumisi ng may pagmamalaki. Napakabait mo naman, Miss Adais. Hindi naman ako ganoon kahalaga. Ngunit, ganito na lang po, bibigyan ko kayo ng 2% bawas kaya ang babayaran na lamang ninyong karagdagang ay 8% ng kabuuang kita. Kabanata 715. Sa kabila ng mababang tono ay nanatili ang mapagmataas na ngisi sa mukha ni Mr. Lynch. 8% pa rin po, ito ay sobrang laki, Mr. Lynch. Napakaliit lamang ng aming kita at kaya lamang naming magbayad ng karagdagang 3%. Tulungan niyo po kami. Kung matutulungan niyo po kami rito ay susuklian namin ang inyong kabutihan ng lahat ng aming makakaya, tapat na sabi ni Eva. Hindi maaari ang 3%. 8% na ang pinakamababang maaari naming tanggapin, Miss Adais. Hindi ko na po kayang pagbigyan kung ganyan na lang ang inyong alok. Bakit hindi na lang tayo bumalik sa kani-kanilang kumpanya at muling magtakda ng ibang araw para sa pagpupulong? Sagot ni Mr. Lynch bago tumayo para umalis. Napakatuso niyang tao. Hindi pa rin siya nagsasabi ng totoo. Sobrang abala nito, isip ni Eva sa sarili dahil alam niyang nagpapanggap lamang si Mr. Lynch at hindi 8% ang huling alok nito. Ngunit kailangan niyang magpasakop dahil sila ang nangangailangan ng tulong nito. Sinadya talaga ni Mr. Lynch na mahuli ng mahigit 1 oras para takutin sila, at kung muling magpapaliban pa ng pagpupulong ay lalo lamang siyang mapapahamak. Mr. Lynch, sandali po. Kung ganyan na lang kahirap para sa ating dalawa, bakit hindi na lang tayo magkasundo sa 5%, alok ni Eva. Ayon sa direktang utos na natanggap niya mula sa lupon ng kumpanya ay nais nilang mapababa ang halaga sa karagdagang 5%. 5%, mababa pa rin iyon, tumawa ng mahina si Mr. Lynch. Sa katotohanan ay 5% na rin naman ang pinakamababang maaari niyang tanggapin. Ngunit dahil hawak na niya ang sitwasyon ay hindi siya papayag ng ganoon na lang kadali. Mr. Lynch, tulungan niyo na po kami. Siyempre naman po ay hindi namin kayo papagtatrabahuhin ng walang kapalit. Narito po ang munting regalo mula sa aming kumpanya. Kinuha ni Eva ang isang bank card at inilagay ito sa harap ni Mr. Lynch. Tahimik na sinulyapan ni Mr. Lynch ang card. Maganda si Eva at matagal na rin niyang hinahangad ito. Ngunit napakaingat ni Eva kaya hindi siya nakapagsamantala rito, kaya naisip niyang gamitin ang pagkakataong ito para makuha si Eva. Ngunit nang makita niyang mas nakakaakit pa si Janice kaysa kay Eva ay nahulog na ang loob niya rito mula pa noong una niya itong makita. Ang malumanay at tahimik na kilos ni Janice ay ang hinahangad ng karamihan sa mga lalaki, kaya agad na inilipat ni Mr. Lynch ang kanyang atensyon kay Janice. Miss Adais, dumiretso na tayo sa punto. Kung nais ninyong mapababa ito sa 5% ay maaari naman. Ngunit mayroon akong kondisyon, sabi ni Mr. Lynch. At ano po iyon? Tanong ni Eva. Pakiramdam ko ay tadhana ang naglapit sa amin ni Miss Janice. Pareho kami ng apelyido at maaaring nagmula pa sa iisang pamilya, daan-daang taon na ang nakalilipas. Mariing nakatingin si Mr. Lynch kay Janice.
Marahil po, ngumiti ng hindi mapalagay si Janice. Maraming tao ang magkakatulad ng apelyido at hindi iyon maituturing na tadhana. Hindi alam kung ano ang binabalak ni Mr. Lynch ay nagpasya na lamang siyang sumunod dahil kailangan nila ang tulong nito. Miss Lynch, dahil tadhana ang naglapit sa atin, nais sana kitang imbitahan sa hapunan mamaya. Maaari nating pag-usapan. Kung sasama ka sa hapunan ng mag-isa ay mapapababa ko ang halaga sa 5%, pagpapatuloy ni Mr. Lynch. Gaya ng inaasahan ni Eva ay hindi nang ahas gumawa ng anuman si Mr. Lynch habang nandoon si Leon, at dahil hindi nakuha ang gusto ay nagpasya na siyang ilabas na ang tunay niyang balak. Ano, hinding-hindi sabay na tumayo sina Eva at Janice mula sa kanilang upuan. Hindi sila inosenteng hindi alam na higit pa sa simpleng hapunan ang layunin ni Mr. Lynch. Miss Lynch, pag-isipan mong mabuti bago tumanggi. Maaaring tila maliit lamang ang pagkakaiba ng 8 at 5%, ngunit $1 bilyong ang nakataya dito. Kung maililigtas mo ang kumpanya ng $1 bilyong ay hindi lang promosyon ang matatanggap mo. Sigurado akong mas marami pang benepisyo ang ibibigay nila sa iyo. Ang mga magagandang babae ay dapat gamitin ang kanilang ganda at sa loob lamang ng isang gabi ay maililigtas mo ang iyong sarili mula sa ilang dekadang paghihirap. Mayabang na sabi ni Mr. Lynch dahil sigurado siyang bibigay si Janice sa tukso ng salapi. Napakawalang hiya mo. Hindi inakala ni na Janice at Eva na magmumungkahi ng ganitong kaiyahiyang bagay si Mr. Lynch at nagdilim ang kanilang mga mukha. Nanginginig sa galit si Janice, palagi siyang naging tapat at hindi kailanman magbebenta ng sarili para sa pera. Sa panig naman ni Eva ay matalik niyang kaibigan si Janice at hinding-hindi niya ito aalay para lamang sa kapakanan ng kumpanya. Miss Lynch, hindi araw-araw nagkakaroon ng ganitong pagkakataon, at ang ibang babae ay gagawin ang lahat para lang dito. Dapat kang magpasalamat, sabi ni Mr. Lynch habang tinatitigan ang hubog ng katawan ng dalaga. Tama na, sa galit ay sinampal siya ni Leon. Nagtiis na siya kay Mr. Lynch, ngunit ang paglalapan ng ginawa nito ay tuluyan ng nagpagalit sa kanya. Pak! Gulat na gulat ay nahulog ang dalawang ngipin ni Mr. Lynch habang bumagsak siya sa sahig. Paano mo nagawang sampalan ako? Naghahanap ka yata ng kamatayan? Gulat at galit na gumapang si Mr. Lynch at sinuntok si Leon. Ikaw ang naghahanap ng kamatayan? Malamig na pumikit si Leon bago sinalo ang braso nito at pinilipad. Basagin. Kasunod ng nakakakilabot na tunog ng pagkabali ng buto ay humagulgol si Mr. Lynch sa sakit. Leon, itigil mo na yan. Takot na lumapit sina Janice at Eva para pigilan si Leon. Kahit na nakakadiri ang inalok na kondisyon ay bahagi ito ng madilim na realidad ng mundo. Eva, advice, paano mo pinayagan ang isa mong empleyado na saktan ako? Mabuti, napakabuti, sasabihin ko na sa inyo ito. Inakala ni Mr. Lynch na si Leon ay empleyado lamang nina Janice at Eva kaya hindi na niya ituturing na kapareha sa negosyo ang Acme Group, dahil sinugitan siya nito kahit pa pumayag ang Acme Group na magbayad ng karagdagang 10% ng kanilang kabuuang kita. Mr. Lynch, kumalma po kayo. Hindi po ganoon iyon. Hayaan niyo po akong magpaliwanag, mabilis na sabi ni Eva. Napakahalaga ng pakikipagtulungang ito para sa Acme Group at kung mapuputol ito ay hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ito sa lupon ng kumpanya. Ayaw ko ng paliwanag. Ito ay hindi pa tapos. Maghintay kayo, pagbabayaran ninyong tatlo ito, deklara ni Mr. Lynch bago tumalikod para umalis. Saan mo balak pumunta? Binigyan ba kita ng pahintulot na umalis? Nangungut siya, sabi ni Leon at sinipa si Mr. Lynch pabagsak sa sahig. Leon, tama na, mariing tiningnan siya ni Eva. Maaayos pa sana ang sitwasyon ngunit dahil sinugitan ni Leon si Mr. Lynch ay nanganganib ng matapos ang ugnayan ng Acme Group at West Praise Group. Labis na nagalit si Eva. Tumahimik ka, malamig na sulyap ni Leon kay Eva na may matinding pananakot. Natakot si Eva at agad na hindi nakapagsalita. Batang lalaki, anong ginagawa mo? Babalaan kita. Nagtatrabaho ako sa West Praise Group at kung saktan mo ako hindi kanila pagbibigyan, pagbabanta ni Mr. Lynch. Hindi ko alam kung parurusahan ba ako ng West Praise Group ngunit sigurado akong parurusahan kita. Nangungut siya na sabi ni Leon at itinapak ang paa sa dibdib nito habang nakatingin ng pababa sa kanya ng may matinding paghamak.
Anong balak mong gawin? Bumagsak ang loob ni Mr. Lynch nang mapagtantong nasa bingit ng panganib ang kanyang buhay at walang makukuha sa pagpapatindi ng galit ni Leon. Humingi ka ng tawad kay Janice. Kung hindi ka niya mapapatawad, hindi ka lalabas ng silid na ito, utos ni Leon. Sinamantala na ni Mr. Lynch si Janice noong nagkamay sila at ininsulto pa niya ito pagkatapos. Si Janice ay kaibigan ni Leon at hindi siya maaaring manahimik habang pinapahiya ito, kaya determinado siyang humingi ng katarungan para rito. Hinding-hindi, bago pa matapos ang sasabihin ni Mr. Lynch ay lalo pang itinapak ni Leon ang paa na tila babol-iin ang kanyang tadyang. Sandali, hihingi na ako ng tawad. Hihingi na ako. Mabuti humalaklak si Leon at inalis ang kanyang paa. Nagpupumilit na tumayo si Mr. Lynch mula sa sahig at akala niyang magbibigay na lang ng simpleng paghingi ng tawad, ngunit nawalan siya ng lakas. Patawad po sa nagawa ko kanina. Maawa po kayo at patawarin niyo na ako. Pinigil ni Mr. Lynch ang matinding kahihiyan at humingi ng tawad kay Janice. Ayos lang po. Tumayo na kayo, buntong hininga ni Janice. Naiintindihan niyang kumilos si Leon dahil hindi nito kayang makita siyang pinapahiya. Ngunit dahil sa ginawa nito ay tiyak na matatapos na rin ang kanilang pakikipagtulungan. Hindi alam ni Janice Lynch ang gagawin pa. Narinig mo na ba? Umalis ka na, utos ni Leon. Opo, gumapang palabas ng silid si Mr. Lynch at lumingon pa upang tignan sila ng may matinding galit bago tuluyang umalis. Siya ang pangalawang pangulo ng West Praise Group at hindi pa kailanman napapahiya ng ganito. Nangako siyang pagbabayaran ni Leon ang naramdaman niyang kahihiyan at gagamitin sina Ava at Janice ayon sa kanyang kagustuhan para mailabas ang kanyang galit. Nagising si Ava sa pagkagulat nang makaalis na si Mr. Lynch at malakas na ipinalo ang kanyang mga palad sa mesa. Tingnan mo ang ginawa mo. Gusto mo ba kaming mamatay? Kahit na lumagpas na sa limitasyon si Mr. Lynch ay maaari sana nilang tapusin ang pagpupulong sa pamamagitan ng pagtanggap na magbayad ng karagdagang 8% ng kita ng Acme Group. Sa ganitong paraan ay hindi na kailangang ialay ni Janice ang sarili at makakasagot naman si Ava sa lupon ng kumpanya. Ngunit dahil sinugatan ni Leon si Mr. Lynch ay tuluyan nang nasira ang ugnayan ng Acme Group at West Praise Group. Kapag nalaman ito ng lupon ay hindi na ma-imagine ni na Janice at Ava ang mangyayari sa kanila. Sa pinakamabuting pagkakataon pa man ay matatanggal pa rin sila sa trabaho. Miss Ad-Ice, pasensya na po. Hindi sinasadya ni Leon ang ginawa niya. Humihingi po ako ng tawad para sa kanya, bulong ni Janice nang may pagmamakaawa. Ipinagtanggol siya ni Leon kaya hindi niya ito masisisi kahit pa matanggal siya sa trabaho. Makakahanap naman siya ng ibang trabaho, ngunit iba ang kalagayan ni Ava. Nagsumikap ng husto si Ava para maabot ang kinalalagyan niya at dahil lagi itong nag-aalaga sa kanya ay hindi niya mapapatawad ang sarili kung siya ang dahilan ng pagkawalan ng trabaho nito. Huwag mo akong ipagtanggol, Janice. Ako ang gumawa nito kaya ako ang mananagot at aayusin ito. Hindi ko kayo ilalagay sa alanganin, mahinahong sabi ni Leon. Aayusin. Paano mo ba aayusin yun? Mariing tanong ni Ava habang pinagsisisihan na niyang isama si Leon. Ngunit huli na ang lahat para sa pagsisisi. Sinabi ko na sa inyo nakakilala ko si Jensen Wick ng Wick Group. Matutulungan ko kayong makipagtulungan sa kanila. Dahil sinira ko ang kasunduan nyo sa West Praise Group ay kukuha ako ng panibagong namamahagi para sa inyo, deklara ni Leon. Mas malaki ang impluensya ng Wick Group kumpara sa West Praise Group at tiyak na makikinabang lamang ang Acme Group. Tama na, Leon Wolf. Akala mo ba ay bata pa ako, sigaw ni Ava. Hindi talaga siya naniwalang kilala mismo ni Leon si Jensen at dahil sinira ni Leon ang pagpupulong ay lalo siyang nawalan ng tiwala sa kanya. Maniwala ka kung ano ang gusto mo. Tatawagan ko na si Jensen ngayon para makausap kanya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Magandang araw po, Mr. Wolf. May kailangan po ba kayo? Boses ni Jensen mula sa telepono. Jensen, may kailangan sana akong tulong mo. Maikling ipinaliwanag ni Leon ang sitwasyon. At ibinigay kay Jensen ang pangalan ng hotel at numero ng silid. Napakaswerte naman po, Mr. Wolf, tumawa ng mahina si Jensen. Swerte, naguluhan si Leon. Nasa pareho rin po akong hotel,
nasa itaas na palapag at kumakain kasama ang aking mga kaibigan. Sandali lang po at pupunta na ako dyan, paliwanag ni Jensen bago ibaba ang tawag. Napangiti si Leon dahil hindi niya inakalang nasa pareho ring hotel si Jensen. Pinanood ni Eva si Leon habang tumatawag ng may paghamak at nakapamulsa. Anong pagpapanggap yan? Tingnan natin kung anong daya pa ang kaya mong gawin. Hindi siya magpapaloko gaya ni Janice na naniwala agad kay Leon. Huwag po kayong mag-alala Miss Ad-Ice. Darating na rin si Jensen sa loob ng 1 minuto. Malalaman niyo rin po kung nagsasabi ako ng totoo, mahinahong ngiti ni Leon. 1 minuto, lumilipad ba si Jensen Wick o sumasakay sa rocket? Galit na sabi ni Eva. Hindi naman talaga siya naniwala kay Leon at ang sinabi pa nito ay lalo lamang nagpatibay sa kanyang hinala. Malayo ang mansyon ng mga Wick sa hotel na iyon, at kahit pa sumakay ito sa rocket ay hindi ito makakarating sa loob lamang ng 1 minuto. Sa sandaling iyon ay bumukas ang pinto at pumasok si Jensen habang nanunukso. Wala naman akong rocket pero sigurado akong nandito na ako sa tamang oras, hindi ba? Mr. Wick, gulat na kaskos ni Eva sa kanyang mga mata. Hindi niya inakalang totoo ang sinabi ni Leon na darating si Jensen sa loob lamang ng 1 minuto. Higit sa lahat ang lalaking inakala niyang walang halaga ay nakapagpatawag kay Jensen ng ganoon kadali. Puno ng pagkagulat ang kanyang mga mata habang nakatingin sa kanila. Mr. Wolf, huli na po ba ako? Lumapit si Jensen kay Leon. Hindi po. Umupo ka muna Jensen ngiti ni Leon at inalok ito ng upuan. Mr. Wolf, sino naman po ang dalawang babaeng ito? Lumingon si Jensen kay Janice at lumiwanag ang kanyang mukha. Bilang panganay sa pinakabatang henerasyon ng pamilya Wick ay nakakita na siya ng napakaraming magagandang babae. Jensen, pahintulutan mo akong ipakilala sila. Ito po ang direktor ng sales ng Acme Group na si Eva Ad-Ice at ito naman po si Janice. Si Leon ay hindi napansin ang kakaibang tingin ni Jensen at ipinakilala ang lahat. Miss Ad-Ice, Miss Lynch. Ikinagagalak ko po kayong makilala, ngiti ni Jensen. Kahit na humanga siya sa ganda ni Janice ay nakakita na siya ng maraming dilag sa buong mundo, kaya sandali lamang siyang natigilan bago muling kumalma. Kabanata 720. Magandang araw po Mr. Wick, sabay na bumati sina Eva at Janice kahit pa kinakabahan. Si Jensen ay isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Springfield City, kaya labis silang kinabahan na nasa ganito kalapit na distansya nito. Matapos ang maikling pagbati ay nagtanong si Jensen, Mr. Wolf, may kailangan po ba kayo sa akin? Ganito po kasi. Sinira ko ang pagpupulong sa pagitan ng Acme Group at West Praise Group. Bilang kabayaran ay nais ko sanang bigyan sila ng pagkakataong makipagtulungan na lamang sa Wick Group, paliwanag ni Leon. Sige po, walang problema, agad na sagot ni Jensen. Dahil alam niyang napakalapit ni Leon sa pamilya Wick ay hindi siya maaaring tumanggi sa ganito kaliit na kahilingan. Iyon lang po, gulat na napanganga si Eva. Hindi na siya makapaniwala na tunay ng kaibigan ni Leon si Jensen. Ngunit dahil hindi pasok ang mga produkto ng Acme Group sa karaniwang kinakailangan ng Wick Group ay inakala niyang tatanggi ito o maglalagay man ng napakahirap na kondisyon. Lalo siyang nagulat nang pumayag si Jensen nang walang hinihinging kapalit dahil lang sa hiling iyon ni Leon. May iba pa po ba kayong nais? Nagtanong si Jensen. Mr. Wick, wala po ba kayong gustong ilagay na kondisyon tungkol sa presyo o karagdagang porsyento ng kita? Tanong ni Eva na hindi pa rin makapaniwala. Susundin natin ang karaniwang presyo sa pamilihan. At tungkol naman sa karagdagang porsyento ay hindi na namin iyon kailangan, sagot ni Jensen. Ang Wick Group at West Praise Group ay dalawa sa 3 pangunahing namamahagi sa Springfield City at dahil matagal na silang magkaribal ay alam na ni Jensen na nagsasamantala ang West Praise Group sa pamamagitan ng paghingi ng mas malaking kita mula sa mga katulong nito. Sobrang lupit ng ganoong pamamaraan at hindi bababa ang Wick Group sa antas ng West Praise Group. Totoo po ba? Naririnig ko po ba ng tama? Sabay tuwa at gulat na sabi ni Eva. Ang Wick Group ang may hawak ng malaking bahagi ng pamilihan at dahil hindi sila humihingi ng karagdagang porsyento ay makakatipid ang Acme Group ng $1 bilyong bawat taon, kaya labis siyang natuwa. Siyempre po,
Ihanda niyo na lang ang kasunduan at pipirmahan ko na ito agad, sabi ni Jensen. Sige po, magpapa-imprenta na po ako agad. Hinila ni Eva ang braso ni Janice at sabay silang lumabas ng silid. Dumating sila para makipag-usap sa West Praise Group kaya wala silang nakahandang kasunduan para sa Wheat Group. Maraming tindahan sa malapit na nagpapa-imprenta. At ayaw nang bigyan si Jensen ng pagkakataong magbago pa ng isip, kaya nais ni Eva na mapirmahan ito agad. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik sila dala ang nakaprint ng kasunduan at tulad ng pangako ay agad itong pinirmahan ni Jensen. Janice, nakakuha na tayo ng kasunduan sa Wheat Group. Napakaganda niya, niyakap ni Eva si Janice habang nakangiti ng malapad. Labis din ang tuwa ni Janice. Alam niyang si Leon ang tanging dahilan kung bakit nila ito nakamit, kaya ngumiti siya at sinabi, "Leon, salamat po dito." Nawala ang tuwa ni Eva at napagtantong tama si Janice. Nagawa nilang makipagkasundo sa Wheat Group ng ganoon kadali dahil lamang kay Leon.